GR number 24-86-75 July 2022 nagkakilala sina Mr. at Mrs. noong taong 2000 sa pamamagitan ng text messaging. Nalaman nilang may mga common friends sila at nagkita na sila noon sa isang party. Sa kalaunan, sila ay naakit sa isa't isa at nagsimulang mag-date. Makalipas ang ilang buwan, nagkarelasyon sila hanggang sa nabuntis si Mrs. Sa kabila ng pagtutol ng ina ng asawa, ikinasal ang mag-asawa noong ika-10 ng Hulyo taong 2002 sa harap ng hukom. Pagkatapos noon, tumira sila sa pamilya ni Mr. Sa simula pa lang ng kanilang buhay mag-asawa, napansin na ni Mrs. ang matinding attachment ni Mr. sa kanyang mga kaibigan dahil madalas itong sumama sa kanila hanggang madaling araw. Walang trabaho, palagi siyang nagigising tuwing tanghali at umaasa lamang sa suporta ng kanyang mga magulang na may-ari ng sari-sari store. Noong ika-5 ng Desyembre taong 2002, nagpasya si Mrs. na bumalik sa kolehiyo pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang anak. Kumuha siya ng Mass Communications kung saan siya ay nagtapos with honors. Sa kabilang banda, nagtapos si Mr. ng kursong certification sa Culinary Arts. Nakakuha siya ng trabaho bilang kusinero sa Boracay, ngunit huminto siya sa kanyang trabaho pagkaraan lamang ng 2 linggo. Kasunod nito, nakakuha siya ng 2 taong kontrata para magtrabaho sa Dubai. Huminto rin siya sa kanyang trabaho pagkatapos lamang ng 3 buwan. Nagpatuloy si Mr. sa pagiging buhay binata, lumala ang kanyang bisyo sa pag-inom. Kapag lasing, pipilitin niyang makipagtalik ang asawa na tila ginahasa ang huli. Siya rin ay naging lalong agresibo sa asawa, samantala, sila ay patuloy na umaasa sa mga magulang ni Mr. dahil tumanggi itong magtrabaho sa ibang lugar. Katwiran niya ay hindi sila pababayaan ng kanyang mga magulang na magutom. Sa huli, nagpasya si Mrs. na iniwan niya ang anak nila sa magulang ni Mr. para magtrabaho sa Maynila. Nang maglaon, pumunta siya sa Singapore. Ang kanyang pagsisikap na makipagkasundo kay Mr. ay napatunayang walang saysay dahil sa kalaunan ay nalaman niyang may anak si Mr. sa ibang babae. Ang lahat ng ito ang nagtulak kay Mrs. na maghain ng petition for declaration of nullity of marriage sa ilalim ng Article 36 ng Family Code laban kay Mr. Bilang karagdagan sa testimonya ng asawa sa korte, ang mga sumusunod ay nagtestigo din, ang ina ng asawa. At clinical psychologist, ang nanay ni Mrs. ay nagpatotoo na hindi siya nasisiyahan ng magpakasal ang kanyang anak dahil pareho silang nag-aaral noong panahong iyon. Inilarawan din niya ang manugang na irresponsible, bilang asawa at ama, dahil masyado itong umaasa sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, nagpatotoo si Doktor na nakapagsagawa siya ng serye ng psychological evaluation sa asawa at Mr. at batay sa kanyang mga obserbasyon at mga resulta ng mga pagsusulit na ginawa niya sa kanila, nalaman niyang may antisocial personality disorder si Mr. Inilarawan ng doktor ang karamdaman bilang isang malawak na pattern ng pagwawalang bahala at paglabag sa mga karapatan ng iba na ipinapakita ng impulsivity, irresponsableng saloobin, at kawalan ng paggalang sa iba. Bukod dito, sinabi ng doktor na si Mr. ay walang ingat at nabigo siyang magplano para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at hindi nag-isip ng mga alternatibo o nakikinig sa mga kahihinatnan. At si Mr. ay hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi niya matugunan ang mga personal na obligasyon ng isang kasal, magulang, trabaho, o pinansyal na kalikasan. Sinabi pa ng doktor na, sa kanyang opinyon, ang kalagayan ni Mr. ay nakatanim na sa kanyang pangunahing pagkatao mula pagkabata. Nabuo niya ang kanyang mga antisocial, masungit, at walang malasakit na paraan dahil sa pagiging malapit ng magulang at sa uri ng kapaligiran sa tahanan kung saan siya lumaki. Pinilit siya ng ina ni Mr. ng pagmamahal at nagagalit ito sa kanyang ama kapag nagagalit ito sa anak. Ang kaayusan na ito ay nagpalakas ng damdamin ng Mr. dahil palagi niyang nararamdaman na suportado siya ng kanyang ina anuman ang kanyang gawin. Isa pa, dahil madalas wala ang kanyang ama para mamahala sa kanilang tindahan, walang makakapagbalanse sa pagiging mahinahon ng kanyang ina. Kaya naman, nagpatuloy si Mr. sa pamumuhay sa paraang naghahanap ng kasiyahan, binabaliwala ang mga tuntunin at kaugalian ng lipunan alang-alang sa katuparan ng kanyang mga hangarin at iba pang kapritsyo. Sa kabuuan, pinanindigan ng doktor na ang psychological incapacity ni Mr. ay malubha, talamak, grabe, at walang lunas sa anumang paraan ng paggamot.
Inirekomenda niya na ang kasal sa pagitan ng mister at asawa ay ideklarang walang bisa dahil ito ay tiyak na kapahamakan ang dala sa simula pa lang. Bilang batayan para sa pagpapawalang bisa ng kasal, ang psychological incapacity ay dapat na nakakulong sa mga pinakaseryosong kaso ng personality disorder na malinaw na nagpapakita ng lubos na kawalan ng pakiramdam o kawalan ng kakayahang magbigay ng kahulugan at kahalagahan sa kasal. Ang partido ay dapat na tunay na walang kaalam-alam sa kanyang mga pangunahing tipan sa pag-aasawa na, bukod sa iba pa, kasama ang kapwa-obligasyon ng mag-asawa na manirahan ng magkasama, obserbahan ang pagmamahal, paggalang, at katapatan, at magbigay ng tulong at suporta. Gayun din, hindi kinakailangan na si Mister ay dapat suriin ng isang manggagamot o isang psychologist bilang isang kondisyon para sa naturang deklarasyon. Ang tatlong testigo na iniharap sa RTC ay tumstigo hinggil sa psychological incapacity ni Mister. Sinabi ni Mrs. na sa simula pa lang ng kanilang buhay mag-asawa, napansin na niya ang attachment ng kanyang asawa sa kanyang mga kaibigan dahil madalas itong lumabas kasama sila hanggang madaling araw. Sa kabila ng pagiging may asawa, may anak, walang trabaho si Mister at madyay gising ng tanghali. Umasa lamang sila sa suporta ng mga magulang ni Mister na may sari-sari store. Naisip ni Mrs. na maaaring baguhin ng pagiging ama ang ugali ng kanyang asawa. Gayunpaman, kahit nakapagtapos si Mister ng kursong sertipikasyon sa culinary arts, bigla siyang nawalan ng interes na magtrabaho. Sa halip ay pinroseso niya ang kanyang mga papeles para maging seaman. Nang maglaon, kinuha siya bilang kusinero sa Boracay, ngunit huminto siya sa kanyang trabaho pagkaraan lamang ng 2 linggo. Nang makasecure siya ng 2 taong kontrata sa Dubai, huminto rin siya sa kanyang trabaho pagkatapos lamang ng 3 buwan. Nagpatuloy si Mister sa buhay na walang pakialam, ang kanyang gawi sa pag-inom ay lumala at laging lasing. Dahil sa mga nabanggit, nagpa siya si Mrs. na iwan si Mister upang magtrabaho sa Maynila at, nang maglaon, sa Singapore. Sinubukan ni Mister na makipagkasundo sa kanya, ngunit hindi siya nagbago ng kanyang mga paraan. Pagkatapos noon, nalaman ni Mrs. na may anak si Mister sa ibang babae. Inilarawan din ng ina ng asawa, ang manugang bilang isang irresponsibleng asawa at ama na umaasa sa kanyang mga magulang. Ang doktor, ang clinical psychologist na ipinakita bilang isang ekspertong saksi, ay nagsabi na si Mister ay dumaranas ng antisocial personality disorder, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malaganap na pattern ng pagwawalang bahala at paglabag sa mga karapatan ng iba, tulad ng ipinapakita ng impulsivity, irresponsableng saloobin, at kawalan ng respeto sa iba. Ayon sa ulat ng doktor, ipinaliwanag ng ulat na nabuo niya ang kanyang masungit at walang pakialam na mga paraan dahil sa pagkakadikit ng magulang at sa uri ng kapaligiran sa tahanan kung saan siya lumaki. Ang kanyang damdamin ng karapatan at kahalagahan ay pinalakas dahil pinahirapan siya ng kanyang ina noong siya ay lumalaki at alam niyang suportado siya nito kahit anong gawin niya. Dahil walang sapat na saway sa kanya, nanatili siyang immature at walang pakialam.